So para sa mga manggagawa na merong mga complaint, reklamo o issue, pwede kayong magsampa ng reklamo sa NLRC. Kahit mag-isa lang kayo, marami kayo, wala pong relevance yun, okay? Huwag niyo pong isipin na hindi papansinin ng reklamo ninyo kung mag-isa lang kayo. Mali po yun. Kahit po mag-isa lang kayo, pwede kayong magsampa ng reklamo sa NLRC. Ngayon, ano naman yung mga causes of action o yung mga kaso o reklamo na pwede ninyong isampa sa NLRC? Kabilang po dito yung unfair labor practices, illegal dismissal, ito yung tinanggal sa trabaho ang isang empleyado. Ngayon, meron tayong dalawang uri ng illegal dismissal. Yung actual illegal dismissal, ito yung isa-serve sa'yo yung termination paper mo o kaya yung constructive dismissal base sa ikinikilos ng employer mo, gusto ka na niyang tanggalin sa trabaho kagaya ng hindi ka pinapasok sa loob ng kumpanya. Yun, constructive illegal dismissal. Ano pa? Yung money claims, kagaya ng kulang na minimum wage or hindi ka binabayaran ng minimum wage o kaya yung mga illegal deduction sa sahod mo o kaya hindi binabayaran or kulang ang pagbayad sa overtime pay, holiday pay, premium pay, service incentive leave, ito yung 5 days na convertible to cash kapag 1 year ka na sa kumpanya. Okay. 13-month pay, kung hindi ka binayaran ng separation pay matapos kang tanggalin based on authorized cause ng termination ayon sa labor code. Kasama rin dito ang retirement pay under RA 7641 or kung ang retirement benefits ay nakasulat sa inyong company policy, yon, money claims po yon. Service charge para sa mga service industry, usually yung mga nasa restaurant. Okay, night shift differential, maternity at paternity benefits, at iba pang mga benepisyo na nasa ilalim ng labor code. Pwede rin po ninyong ilapit yung reklamo ng illegal na suspension sa inyo. Okay, yung preventive suspension na lumampas na ng 30 days, ganon. Regularization, halimbawa matagal na kayong nagtatrabaho pero hindi pa rin kayo nare-regular, pwede po ninyong ilapit yung cause of action na yun o yung reklamo na yun sa NLRC para kilalanin kayo bilang regular na empleyado ng inyong kumpanya. Okay? Ano pa, may illegal strike or lockout at iba pang hindi pagkakasunduan na may kinalaman sa employment relationship sa pagitan ng employee